Quezon City, taong 2025, sa likod ng mga pader ng Payapa Residences. Isang tahimik at modernong condominium complex ang nakatayo sa abalang lungsod ng Quezon City. Tila payapa ang lahat, ngunit sa loob ng isang unit, isang kalunos-lunos na trahedya ng pamilya ang nagtakda sa kapalaran ng mga nakatira doon magpakailanman. Si Danny Reyes, ang panganay na kapatid at matibay na haligi ng tahanan, ay natagpo ang patay sa malagim na paraan sa mismong tahanang ipinundar niya gamit ang kanyang dugo at pawis. Sinong malupit na kamay ang may kayang burahin ang ngiti at kinabukasan ng kanyang sariling kaanak? Sa likod ng pinto ng unit na iyon ay nakakubli ang isang bangi ng kasalanan na maingat na pinagtakpan ng isang ipinagbabawal na relasyon na hindi aakalain ng sinuman. Ang dating kasintahan at ang bayaw ay iisang tao lamang. Ito ang hindi maiiwasang wakas ng isang mahabang serye ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang katotohanang malapit ng mabunyag ay yayanig sa buong Metro Manila. Alas 5 ng umaga, ang mahinang iyak ni Baby Mucha, isang sanggol na babae na 3 buwan pa lamang, ang gumising kay Karina mula sa kanyang balisa at puno ng panaginip na pagtulog. Nanghihina siyang bumangon at tumingin sa paligid ng maliit na kwarto, kung saan sila ng kanyang anak ay natutulog ng hiwalay para mas madaling mag-asikaso. Sa labas, ang sikat ng araw sa Quezon City ay nagsisimula ng sumilip sa mga siwang ng bintana na nangangako ng isang mainit na araw sa Payapa Residences. Ang bunga ng pagsisikap nila ng kanyang asawa ay tila napakatahimik sa araw na ito. Karaniwan, sa oras na ganito, gising na si Danny. Abala na dapat ito sa paghahanda ng almusal o pag-aayos ng kanilang pwesto ng cellphone accessories at repair na kakabukas lang nila sa ground floor. Danny. Gising na, tawag ni Karina. Ang boses niya ay paos pa dahil sa antok. Walang sumagot. Tanging ang ugong ng electric fan na umiikot ng regular mula sa master bedroom ang naririnig. Siguro tulog pa siya dahil sa sobrang kalasingan kagabi, bulong ni Karina sa kanyang sarili. Binuhat niya ang kanyang anak, pinatahan ito hanggang sa tumigil ang pag-iyak, at pumasok sa banyo upang asikasuhin ang sanggol. Pagkatapos, inilagay niya si Mucha sa crib nito, inalo sandali bago dahan-dahang naglakad patungo sa master bedroom. Nakasara ang pinto, ngunit hindi nakakunsi. Tinulak ni Karina ang pinto at pumasok. Ang matapang na amoy ng alak ang agad na sumampal sa kanyang ilong. Ang amoy ng murang gin na humalo sa kulob na hangin ng kwartong nakasarado. Si Danny ay nakahiga pa rin sa kama. Isang manipis na kumot ang nakatakip sa kanyang tiyan. Nakadapa siya. Ang isang kamay ay nakalaylay sa sahig, habang ang isa naman ay nakabaluktot sa ilalim ng kanyang dibdib. Ang suot niyang damit pang trabaho kahapon ay nakasuot pa rin sa kanyang katawan. Mahal, bangon na. Tanghali na. Lumapit si Karina at marahang inalog ang balikat ng asawa. Walang gumalaw. Inalog niya ito ng mas malakas. Mahal, gising. Nanatiling tahimik. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Karina. Nanginginig ang kamay na inilapit niya ang kanyang palad sa ilalim ng ilong ng asawa. Walang buga ng hininga. Sa takot, idinikit niya ang kanyang tainga sa malapad na dibdib ng asawa, ang lugar na laging mainit at matibay. Tahimik, wala ni isang tibok ng puso. Tila huminto ang oras. Nanigas ang buong katawan ni Karina. Tulala niyang tinignan ang likod ng asawang hindi gumagalaw at ang natuyong laway sa unan sa tabi ng bibig nito. Umatras siya ng isang hakbang, at isa pa, hanggang sa matisod siya sa tsinelas pambahay. Ah! Ang tili na iyon ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi ito ordinaryong sigaw, kundi sigaw mula sa isang mundong nawasak at nagkadurog-durog. Tumakbo si Karina palabas ng kwarto. Nanghihina ang mga kamay at paa niyang inabot ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Gamit ang nanginginig na mga daliri, ilang beses siyang nagkamali bago niya matawagan ang emergency hotline na 911. Hello? Tulong! Tulong po! Ang asawa ko! Ang asawa ko! Ang boses ni Karina ay garalgal, putol-putol sa pagitan ng hikbi ng takot. Dito po sa Payapa Residences, Quezon City. Unit 1208. Patay na po siya. Naputol ang tawag. Nahulog ang cellphone sa sahig.
Napaupo si Karina habang tinatakpan ang mukha at humagulgol ng malakas. Ang kanyang pag-iyak ay sumabay sa tili ni Baby Mucha mula sa kabilang kwarto, na lumikha ng isang trahedya at nakakadurog na ingay. Wala pang 15 minuto, ang sirena ng mga pulis ay naririnig na sa harapan ng kondominium. Mabilis na dumating ang mga otoridad sa pinangyarihan. Nilagyan ng police line ang Unit 1208. Ang mga investigador at SOCO, Scene of the Crime Operatives, na nakauniporme ay nagsimula na sa kanilang trabaho. Kumuha sila ng litrato, nagtala, at maingat na kinolekta ang bawat bakas, gaano man kaliit. Si Karina, natulala at blanko ang mukha, ay pinapakalma ng isang babaeng pulis sa sala. Ang sanggol na si Mucha ay kinuha muna ng isang mabait na kapitbahay upang alagaan pansamantala. Mrs., kumalma po kayo, sabi ng isang veteranong investigador na tila pinuno ng grupo, si Police Major Herman Gonzales. Umupo siya sa tapat ni Karina, ang boses ay malalim at pilit na nagpapasensya. Pwede niyo bang ikwento kung ano ang nangyari? Inangat ni Karina ang kanyang mga matang maga at walang buhay upang tumingin sa kanya. Huminga siya ng malalim, sinusubukang ayusin ang magulo niyang isipan. Kagabi po, nagsimula siyang magkwento, nanginginig ang boses. Kagabi, lumabas si Danny para uminom kasama ang mga kaibigan niya para i-celebrate ang bago naming pwesto na nagsisimula ng dumami ang tao. Medyo late na siya umuwi, siguro mga 12:00 ng hating gabi. Noong oras na iyon, pinapatulog ko si Mucha sa kabilang kwarto. Iyakin yung bata kaya matapos ko siyang mapatulog, nakatulog na rin ako doon. Nung umuwi si Mr. Danny, nakausap niyo ba siya? Hindi po, sir. Narinig ko lang siyang binuksan ang pinto ng paika-ika, tapos pumasok sa master bedroom. Lasing na lasing siya. Narinig ko siyang sumuka sa banyo sa loob. Sobrang pagod ko na rin po, kaya hindi ko na siya tinignan. Inisip ko na lang. Hayaan na muna siyang matulog para mawala ang amats. Kaya mula nang umuwi siya hanggang kaninang umaga, hindi po ako pumasok sa kwarto. Tama po ba, sir? Kaninang umaga pagkatapos kong asikasuhin ang anak ko, nakita kong hindi pa rin siya bumabangon para magbukas ng tindahan. Kaya pumasok ako para gisingin siya at natagpuan ko na siyang ganun. Sa puntong ito, muling humagulgol si Karina. Diyos ko, Danny. Bakit mo kami iniwan ng anak mo ng ganito? Matyagang naghintay si Major Herman na kumalma si Karina. Sumenyas siya sa ibang pulis na bigyan ito ng isang basong tubig. May itatanong pa po ako, pagpapatuloy niya. Kamusta ang pagsasama ninyong mag-asawa nitong mga nakaraan? May mga away ba o di pagkakaintindihan? Wala po, sir, mabilis na tanggi ni Karina. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Mabait na tao si Danny, masipag, mapagmahal sa asawa at anak. Kakalipat lang namin dito halos 1 taon na at kakabukas lang namin ng cell shop. Gumaganda na ang buhay namin. Bakit naging ganito? Ang salaysay ni Karina ay tila makatwiran at tugma sa kondisyon ng isang lalaking namatay dahil sa labis na pagkalasing. Tumango-tango ang Major habang masusing nagtatala sa kanyang notebook. Bukod sa inyo, sa asawa nyo, at sa anak nyo, may iba pa bang tao sa bahay? Kagabi may bumisita ba? Ang tanong na iyon ay nagpagulat kay Karina, kahit saglit lang. Meron po, sir, sagot niyang utal-utal. Kagabi. Nandito si Gabriel. Kapatid ni Danny. Kakauwi lang niya galing Japan ilang buwan na ang nakakaraan. Kagabi dumaan siya para maghapunan. Tumambay saglit tapos umuwi bago umalis ang asawa ko para uminom. Anong oras umuwi si Gabriel? Mga 9:00 po ng gabi. Sabi niya may lakad pa siya kasama ang tropa. Madalas ba siyang pumunta dito? Paminsan-minsan po, sir. Mula nung umuwi siya sa Pilipinas, ilang beses na siyang dumalaw. Matagal ding hindi nagkita ang magkapatid kaya close na close sila. Natapos ang paunang investigasyon nang ilabas ng SOCO ang bangkay ni Danny mula sa apartment na nakasakay sa stretcher at nakatakip ng puting tela. Nakita ito ni Karina, muling tumili at nawalan ng malay sa sahig. Nagdilim ang lahat. Sa kanyang kawalan ng malay, ang huling imaheng nakita niya ay ang kislap ng mga kamera at ang seryosong mukha ng mga investigador.
Ang eksena ng isang trahedya dulot ng aksidenteng pagkalasing ay nailatag ng perpekto. Pero kaya ba nitong itago ang karumal-dumal na katotohanan sa likod ng pinto ng kwartong iyon? Ang matinis na ring ng telepono ay bumasag sa katahimikan ng isang simpleng bahay sa Batangas bandang 9:00 ng umaga. Si Tatay Lito, na abala sa pag-aalaga ng mga tanim na kape sa likod bahay, ay nagmamadaling pumasok nang marinig ang walang tigil na pagtunog. Si Nanay Susan, ang kanyang asawa na kararating lang galing sa palengke bitbit ang basket ng gulay, ang sumagot ng telepono. Hello, si Susan to. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang estrangherong lalaki na nagpakilalang pulis mula sa Quezon City Police District, Bings. Ang bawat salitang binitawan nito ay parang hampas ng maso na tumama sa puso ng ina. Hindi na narinig ni Nanay Susan ang huling pangungusap. Nabitawan niya ang telepono sa nanginginig na kamay at bumagsak ito sa lumang tiles na sahig na may tuyong kalampag. Ang basket ng pinamili ay tumapon at nagkalat ang mga gulay. Nay, bakit? Tumakbo si Tatay Lito ng mataranta para saluhin ang asawa na lumambot ang katawan at namutla na parang naubusan ng dugo. Tatay. Si Danny. Ang anak natin, bulong niya nang hindi malinaw habang umaagos ang luha. Sabi nila, patay na raw siya. Diyos ko po. Para bang tinamaan ng kidlat sa tanghaling tapat si Tatay Lito. Natigilan siya. Ang mundo sa paligid niya ay tila umikot at gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Danny, ang panganay niyang anak na napakabait at malusog, ang anak na laging ipinagmamalaki nila. Paanong nawala na lang ng ganun kabilis? 2 araw pa lang ang nakalilipas nang tumawag ito para kumustahin sila. Ipinagmalaki ang tindahan na lumalakas na ang benta at nangakong iuwi ang asawa't anak sa katapusan ng buwan. Ang biyahe mula Batangas papuntang Quezon City ay hindi kailanman naging ganito kahaba at kabigat. Sa buong biyahe, hindi nag-iimikan ang mag-asawa. Tanging mga pigil na hikbi ni Nanay Susan at malalalim na buntong hininga ni Tatay Lito ang maririnig. Kumakapit sila sa isang manipis na pag-asa na baka nagkamali lang ang lahat. Subalit, ang huling pag-asa na iyon ay namatay nang dumating sila sa morgue ng East Avenue Medical Center. Ang hangin na malamig, amoy disinfectant, at puno ng lungkot ay bumalot sa kanila. Nakaupo doon si Karina sa malamig na bangko, nang hihina na parang anino, yakap-yakap ang anak na sanggol. Nang makita ang mga biyenan, tanging tatay. Nanay, na lang ang nasabi niya bago muling humagulgol. Nang buksan ang puting tela, sandali lang nasulyapan ni Nanay Susan ang nangingitim na mukha ng anak bago siya hinimatay. Si Tatay Lito, ang lalaking buong buhay ay nagtrabaho ng mabigat at kasing tibay ng puno ng nara, ay hindi na rin kinaya. Napasandal siya sa pader, nangangatal ang mga tuhod. Ang luha ng isang tumatandang ama ay umagos ng walang tigil. Ang anak na inaasahan nila, ang danga ng pamilya, ay nakahiga na doon, malamig at hindi na gumagalaw. Matapos tulungan ng mga doktor si Nanay Susan na magkamalay, kinausap sila ni Major Herman Gonzales. Nagpaabot siya ng pakikiramay bago marahang nagsabi, Tay, Nay, taos puso po kaming nakikiramay sa nangyari. Pero dahil may mga bagay pa po kaming kailangang linawin sa kaso. Hindi pa po namin pwedeng i-release ang bangkay ni Danny sa pamilya. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa at kooperasyon. Si Tatay Lito, sa kabila ng matinding dusa, ay sinubukang panatilihin ang natitirang tino ng isip. Sir, namatay ba siya dahil sa alak? Yun ang sabi ng manugang ko sa amin. Hindi o humindi ang investigador. Nasa proseso pa po kami ng investigasyon. Para maging malinaw, gusto sana namin kayong tanungin tungkol sa pagsasama ni Danny at ng asawa niya. Dito po tayo sa opisina para mas pribado. Sa isang maliit na kwarto sa ospital, kaharap ang investigador at isang pulis na tagasulat, ang mga alaala ni na Tatay Lito at Nanay Susan ay dahan-dahang naungkat. Pwede po bang ikwento niyo kung paano ang relasyon ni Danny at Karina, panimula ni Major Herman? Si Nanay Susan, napaos pa ang boses, ay nagkwento habang sumisinghot. Mahal na mahal nila ang isa't isa, sir. Si Danny ang anak ko. Napakabait niyan, masipag. Mula nang mapangasawa niya si Karina, parang gumanda ang buhay niya. Kaya't kalabaw siya, inaalagaan ng maayos ang mag-ina niya. Si Karina naman, mabait na bata, maganda.
at maasikaso sa bahay. Hindi sila nag-aaway ng malala. Dugtong ni Tatay Lito sa malungkot na boses, totoo po yun. Si Danny, tapat na bata yan. Siguro medyo mahina ang loob, hindi kasing bilis ng kapatid niya, pero siya ang pinakamapagmahal at responsable. Mahal na mahal niya si Karina, pati si Beste, yung anak ni Karina sa pagkadalaga. Itinuring niyang parang tunay na dugo. Pwede niyo bang ikwento kung paano nagkakilala si Danny at Karina? Ang pagbabalik tanaw sa simula ng relasyon ng anak ay tila nakabawas ng kaunti sa sakit na nararamdaman ni Nanay Susan. Tuloy-tuloy siyang nagkwento. Tadhana yun, sir. Dati, nagtatrabaho si Danny bilang security guard sa isang private school sa Quezon City. Isang hapon na malakas ang ulan, may isang batang lalaki na naligaw at umiiyak ng malakas. Pinatahan ni Danny, tinanong ang address. At hinatid gamit ang motor hanggang sa inuupahan nilang kwarto. Ang nanay ng batang iyon ay si Karina. Nagpatuloy siya, pag-uwi ni Danny sa probinsya, panay ang kwento niya tungkol kay Karina na maganda at mabait daw. Mag-isang binubuhay ang anak sa Maynila, pero malinis at maayos ang bahay. Sabi ni Danny, naawa siya na silang dalawa lang ng anak niya. Mula noon, lagi na siyang gumagawa ng dahilan para dumalaw at tumulong sa kanila. Sa katagalan, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nung sinabi ni Danny na gusto niyang pakasalan si Karina, tumutol ba kayo? Lalo na't may anak na si Karina, tanong ng investigador. Bumuntong hininga si Tatay Lito. Sinungaling kami kung sasabihin naming hindi kami nag-alala. Nung una, nagdalawang isip kami. Mahirap ang sitwasyon ng single mom sa syudad. Pero nung dinala niya si Karina para makilala namin. Diyos ko, napakagalang na bata, mahinahon magsalita. Kinuwento niya ang sitwasyon niya. Na nagkamali siya noon sa dati niyang boyfriend at iniwan siya. Sabi niya nagtrabaho siya bilang bartender at ihi sa mga club sa syudad. Mabigat na trabaho pero kinaya para sa anak. Nakita namin ang katapatan niya at si Danny naman ay desidido. Sabi niya, si Karina lang ang pakakasalan niya. Nung nakita naming tapat sila sa isa't isa at si Beste ay dikit na dikit kay Danny, lumambot ang puso namin. Minahal namin siya na parang tunay na anak. Ang kwento ng mag-asawang taga Batangas ay nagpinta ng isang perpektong larawan ng masayang pamilya. Isang kwento ng pag-ibig na parang teleserye sa pagitan ng isang mabait na sekyu at isang magandang bartender na matatag. Ang kapirasong katotohanan na alam nila tungkol sa kanilang manugang ay huminto doon. Isang kawawang single mother na nagkamali sa nakaraan. Bukod kay Danny, may kapatid siya na nagngangalang Gabriel Reyes. Tama po ba? Nang marinig ang pangalan ng bunsong anak, muling nangilid ang luha ni Nanay Susan. Opo, siya nga. Kakauwi lang niya galing Japan ilang buwan na. Hindi siya katulad ng kuya niya. Mahilig magliwaliw, hindi seryoso sa trabaho. Mula nang umuwi, istambay lang siya sa Maynila, bihirang umuwi sa amin sa Batangas. Pero mahal na mahal niya ang kuya niya. Ilang araw lang ang nakaraan. Tumawag pa siya para ibalita na nagbukas ng tindahan ang kuya niya. Tuwang-tuwa siya. Tumango si Tatay Lito. Close ang magkapatid na iyon. Laging inaalagaan at pinapayuhan ni Danny ang kapatid niya. Si Gabriel, kahit loko-loko, nakikinig sa kuya niya. Nung gabing namatay si Danny, nandoon pangaraw siya para maghapunan. Nakinig ng mabuti si Major Herman, tinatandaan ang bawat detalye. Ang testimonya ng kaawa-awang magulang ay nagkumpirma sa magandang relasyon ni Danny at Karina, at nagbigay din ng mga pira-pirasong impormasyon tungkol sa nakaraan at mga ugnayan sa paligid ng biktima. Subalit, sa mata ng isang veteranong investigador, ang isang larawang sobrang perpekto ay madalas na nagtatago ng pinakamalalaking bitak. Ang kwento ng kamatayan dahil sa aksidenteng pagkalasing ay nagsisimula ng magpakita ng mga butas. 2 araw matapos ang pagkamatay ni Danny, naging tensyonado ang opisina ng CIDU, Criminal Investigation and Detection Unit, sa Ginsi. Sa mesa ni Major Herman Gonzalez, nakalatag ang makapal na folder na may tatak na, kaso ni Danilo Reyes. Ang unang report, mga testimonya, at ang pinakamahalaga, ang resulta ng autopsy mula sa medico-legal, ay kumpleto na. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang konklusyon.
Isang konklusyon na salungat sa kwento ng aksidente na pilit ipinapinta ng asawang si Karina Santos. Sir, inilapag ng isang batang investigador ang huling report. Lumabas na ang official result ng autopsy. Ang ikinamatay ng biktima ay severe blunt force trauma sa ulo na nagdulot ng internal bleeding sa utak. Partikular, may matinding pagkabagok sa kanang bahagi ng sentido. Kumunot ang noo ni Major Herman, tinitignan ang mga litrato mula sa crime scene at sa bangkay. Tugma ba ang sugat na to sa pagkahulog dahil sa kalasingan? Impossible, sir. Umiling ang medical legal officer na nakaupo sa tapat. Ang anggulo ng tama at ang lakas ng impact ay nagpapakita na tinulak o sadyang inihampas ang ulo sa isang matigas na bagay na may matalim na kanto. Ang kanto ng kama sa master bedroom ang pinakatugmang bagay sa crime scene. Ang taong natumba dahil sa lasing. Karaniwan ay magkakaroon ng gasgas o bukol. Ito ay hiwa na malinis na may pagdurugo sa loob. Napakababa ng tsansa na magawa ito ng biktima sa sarili niya. May iba pang kaduda-dudang natuklasan, mataas nga ang alcohol level sa dugo ng biktima na nagpapatunay na lasing siya pero hindi sa antas na nakamamatay. Ang nakakapagtaka, sa lalamunan at esophagus ng biktima, may bakas ng alak na ibinuhos noong wala na siyang malay o patay na. Hindi ito tulad ng kusang pag-inom. Ngunit, ang pinakamabigat na ebidensya na dumurog sa lahat ng alibi ni Karina ay nagmula sa isang maliit na bagay. At ito, itinaas ni Major Herman ang isang evidence bag na may maliit na piraso ng gasa. Resulta ng FAA analysis mula sa ilalim ng kuko ng biktima. Hindi tugma sa kanya at hindi rin tugma sa asawang si Karina. Ang FAA na ito ay galing sa ibang lalaki. Ang mga kuko ng biktima ay may senyales ng pagkabali. Patunay na nanlaban siya, nangamot para ipagtanggol ang sarili bago siya namatay. Naging malinaw ang lahat. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. At si Karina Santos ay nagsinungaling. Hindi lang siya nagsinungaling, kundi sadyang ginalaw at inayos ang crime scene para pagtakpan ang krimen. Pirmahan na ang subpoena para kay Karina Santos, sabi ni Major Herman sa mababang boses, matalim at malamig ang mga mata. Kailangan nating malaman kung sino ang lalaking may-ari ng SFA na to at bakit pilit siyang pinoprotektahan ng babaeng iyon. Hapon na nang nakaupo si Karina nang tulala sa kanyang apartment na ngayon tila nakakatakot ang lamig. Tumunog ang doorbell. Napatalon siya sa gulat. Sa mga nakaraang araw, bawat maliit na ingay ay sapat na para magpabog ng dibdib niya. Sumilip siya sa peephole at nakita ang dalawang lalaking nakasibilyan pero may tindig na pamilyar. Pulis. Parang nahulog ang puso ni Karina sa kanyang tiyan. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya inakalang ganito kabilis. Sinubukan niyang huminga ng malalim, kinukumbinsi ang sarili na handa ang kanyang script. Nahanggat paninindigan niya ang nauna niyang kwento, walang makakagalaw sa kanya. Magandang hapon, Mrs. Karina. Mula po kami sa Gigsi. Ipinakita ng isa ang kanyang tsapa. Iniimbitahan po namin kayo sa istasyon para magbigay ng karagdagang pahayag tungkol sa pagkamatay ng asawa niyong si Danilo Reyes. Magalang ang tono nila, pero walang puwang para tumanggi. Mahinang sumagot si Karina, sandali. Sandali lang po, sir. Ibibilin ko lang ang anak ko sa kapitbahay. Sa biyahe papuntang istasyon, habang nakaupo sa loob ng malamig na sasakyan, naramdaman ni Karina ang panginginig ng buong katawan. Ang Quezon City sa labas ay maingay at traffic, pero ang mundo niya ay gumuguho na. Ang takot niya ay hindi para sa sarili, kundi para kay Gabriel at sa kinabukasan ng dalawa niyang anak. Si Beste ay kinuha na ng mga lolo't lola niya sa Batangas matapos ang burol ni Danny. Ngayon, silang dalawa na lang ni Baby Mucha ang natitira. Kung may mangyari sa kanya, anong kahihinatnan ng anak niya? Sa istasyon ng pulis, dinala si Karina sa isang maliit na interrogation room. Ang kulay abong pader ay nakakadagdag sa sikip at bigat ng pakiramdam. Sa harap niya ay muling nakaupo si Major Herman at ang tagasulat. Pasensya na sa abala sa gitna ng pagluluksa niyo, Mrs. Pwede niyo bang ikwento ulit ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari nung gabing yon? Tumango si Karina, inulit ang kanyang naunang salaysay, bawat salita. Pinilit niyang maging kalmado ang boses. Kinuwento kung paano umuwi si Danny ng lasing, kung paano siya natulog kasama ang anak sa kabilang kwarto,
at kung paano niya natagpuan ang bangkay kinabukasan. Nakinig ng matyaga si Major Herman nang hindi sumisingit. Nang matapos si Karina, dahan-dahan niyang inilapit ang ilang litrato sa harap nito. Mrs. Karina, ito ang litrato ng sugat sa ulo ng asawa niyo. Ang sabi ng mediko legal, ang sugat na to ay imposibleng galing sa simpleng pagbagsak. Resulta ito ng isang napakalakas na hampas o pagkauntog na sinadya. Natigilan si Karina habang nakatitig sa close-up photo ng sugat ng asawa. Nanuyo ang lalamunan niya. Hindi. Hindi ko po alam. Lasing na lasing siya. Baka nung natumba, tumama sa matigas na bagay. Ganoon po ba? Nagsimulang maging mapaniil ang boses ni Major Herman. Kung ganun, paano mo ipapaliwanag ang katotohanan na may nakuha kaming ifi ng ibang lalaki sa ilalim ng kuko ni Danilo? Nanlaban siya, Karina. Nanlaban ang asawa mo bago siya namatay. Hindi siya namatay ng nag-iisa. Ang bawat salita ng investigador ay parang hampas ng maso na nagpapaguho sa pader na pilit itinatayo ni Karina. Namuo ang malamig na pawis sa noo niya. Nanginig ng husto ang katawan. Hindi. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Nung gabing iyon, kami lang ng mga anak ko ang nasa bahay, sagot niyang pautal-utal. Ang mga mata niya ay nagpapanik, lumilingon kung saan-saan naghahanap ng lusot. Huwag ka nang magsinungaling. Kinatok ni Major Herman ang mesa ng mahina pero may diin. Tumalim ang boses niya. Puno ng kontradiksyon ang kwento mo. Ginalaw ang crime scene. Sino ang pinoprotektahan mo? Sino ang lalaking iyon? Anong ginawa niya sa asawa mo? Ang pananahimik at pagmamatigas mo ngayon ay hindi lang makakasama sa'yo, kundi hindi rin patas para sa asawa mong pinatay. Naiintindihan mo ba? Bumigay si Karina at humagulgol. Luha ng takot, kalituhan at kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya pwedeng ibunyag ang pangalan ni Gabriel. Ang lalaking iyon ang ama ng kanyang panganay, ang lalaking mahal pa rin niya. Pero kung hindi siya aamin, alam niyang hindi siya makakatakas. Umiikot ang isip niya sa gulo ng kasalanan, pag-ibig, takot at obligasyon bilang ina. Ang pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng nagkabitak-bitak. Tinakpan na lang ni Karina ang mukha, umiyak at umiling sa kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. Nang umabot sa sukdulan ang interogasyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pulis at may ibinulong kay Major Herman. Saglit na nagulat ang Major tapos tumango. Muli niyang tinignan si Karina. Ang tingin niya ay komplikado bago binitawan ang mga salitang nagpapako kay Karina sa kinaupuan. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Ang lalaking pilit mong pinoprotektahan. Sumuko na. Bumukas ng maluwag ang pinto ng interrogation room. Inangat ni Karina ang mukha niyang basa ng luha at nanigas. Nakatayo sa pintuan, sa gitna ng gulat ni Karina at mga investigador, ay si Gabriel Reyes. Wala na ang dating maayos at gwapong itsura. Magulo ang buhok, gusot ang damit, payat ang mukha at malalim ang mga matang namumula dahil sa ilang araw na walang tulog. Pumasok siya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Karina. Nakayuko lang sa sahig. Ang boses niya ay paos. Kasalanan ko ang lahat. Walang kasalanan si Karina. Parang awa niyo na, wag niyo na siyang pahirapan. Sumenya si Major Herman sa ibang pulis na dalhin si Karina sa kabilang kwarto. Ikinulong muna siya pansamantala para sa confrontation mamaya. Ngayon, sa loob ng masikip na kwarto, naiwan si Gabriel at ang mga investigador. Ang huling kurtina ng lihim sa kasong ito ay bubuksan na mismo ng kamay ng salarin. Gabriel Reyes. Panimula ni Major Herman. Alam mo ba ang ginawa mo? Ang pagsuko mo ay pwedeng makabawas sa bigat, pero hindi nito mababago ang krimen. Ikwento mo ng totoo ang lahat. Tumango si Gabriel, nanginginig ang tuyong labi. Nagsimula siyang magkwento ng isang mahabang istorya na nakahabi sa kasalanan, pagnanasa, at karuwagan na nagsimula sa Quezon City, 5 taon na ang nakararaan. Nakilala ko si Karina noong panahon ng Enhanced Community Quarantine, noong 2020. Noong time na iyon, lockdown ang buong Metro Manila. Dahil bored, naisipan kong mag-install ng dating API. Nag-match kami agad at nagkausap.
Maganda si Karina, masarap kausap. Sabi niya bartender siya. Nagkita kami nung lumuwag ng konti tapos na in love kami ng mabilis. Lumipat ako sa inuupahan niyang kwarto. Nagkwento siya tungkol sa mga araw na na-stranded sila ng magkasama dahil sa lockdown. 3 buwan sa loob ng masikip na kwarto, ang mundo nila ay umiikot lang sa isa't isa. Ang pag-ibig na bago pa lang ay naging matindi sa gitna ng limitasyon. Hindi sila mapaghiwalay at nangyari ang hindi maiiwasan. Nabuntis si Karina. Nung natapos ang isili, sinabi sa akin ni Karina na buntis siya. Masaya ako noon. Naisip ko nang umuwi sa probinsya at sabihin sa pamilya para magpakasal, para buhayin ang bata kasama siya. Talagang inisip ko iyon. Hanggang sa isang araw, humina ang boses niya. Hindi ko sinasadyang makabasa ng text sa cellphone niya. Ang sabi, "Babe, balik trabaho na ba? Sa hotel pa rin ba tayo?" Parang piniga ang puso ko. Kinompronta ko siya. Nung una tumanggi siya, pero sa huli umamin din dati, nag-i-extra service siya sa mga guest, pero madalang lang daw, kapag gipit na gipit lang. Sumumpa siya na mula nang makilala niya ako, tumigil na siya at pinutol lahat ng kontak. Umiyak siya, nagmakaawa na patawarin ko. Sabi niya ang batang nasa sinapupunan niya ang motibasyon niya para magbagong buhay. Pero hindi ko matanggap. Pakiramdam ko niloko ako. Binaboy. Ang imahe ng isang bartender na simple at matatag sa paningin ko ay nawasak. Napalitan ng imahe ng isang babaeng bayaran. Minura ko siya. Binitawan ko ang pinakamasasakit na salita. Ginamit ni Karina ang bata para pigilan ako, pero tinaboy ko siya. Sabi ko hindi akin yon. Sabi ko, ang babaeng may ganong trabaho, hindi kailanman malalaman kung sino ang tatay ng anak niya. Umalis ako. Blinak ko lahat ng kontak. Duwag ako. Malupit ako. Tinapon ko siya at ang sarili kong kadugo. Pagkatapos noon, nagpa siyang magtrabaho si Gabriel sa Japan bilang paraan para takasan ang nakaraan, takasan ang Maynila, at takasan ang guilt na humahabol sa kanya. Akala ko nakalimutan ko na siya, patuloy ni Gabriel. Hanggang sa umuwi ako sa Pilipinas. Pag-uwi ko sa Batangas, natulala ako nang makita ko ang wedding picture ni Kuya Danny. Ang babae sa litrato. Si Karina. Nakangiti siya ng masaya katabi ang kuya ko. Dati, kapag nakikita ko ang post ni Kuya sa Facebook, parang pamilyar lang ang mukha ng hipag ko pero hindi ko pinapansin. Pero nung makita ko ng malapitan, gumuho ang mundo ko. Galit, selos, at isang kakaibang pagkaangkin ang naramdaman ko. Paanong naging hipag ko siya? Paanong ang kuya ko? Na napakabait na tao ay naloko niya. Agad siyang lumuwas ng Quezon City sa dahilang dadalawin ang kuya niya, pero para kumpirmahin ang lahat. Ang unang gabi ng pagkikita nila sa apartment. Parehong nagulat sina Gabriel at Karina. Sinubukan nilang umarte na normal sa harap ni Danny, pero ang pagkailang at kaba ay hindi maitago. Nang gabing iyon, habang nag-iinuman ng beer ang magkapatid, at masayang nagkukwento si Danny tungkol sa asawa niyang napakabait at sa swerte niyang natagpuan si Karina at ang anak nito, napangiti na lang ng mapait si Gabriel. Sa loob niya, may bagyong namumuo. Lumipat ang salaysay ni Gabriel sa gabing muling nagningas ang bawal nilang relasyon. 3 buwan ang nakakaraan. Kakagaling ko lang sa away ng bago kong girlfriend. Frustrated ako at lasing. Hindi ko na malayan. Dinala ako ng paa ko sa apartment ni Kuya Danny. Kumatok ako. Si Karina lang ang nagbukas. Sabi niya hinatid ni Kuya si based sa probinsya at bukas pababalik. Aalis na sana ako pero pinigilan ako ni Karina. Sabi niya masyado akong lasing at magpahinga muna sa sofa. Hating gabi nagising ako dahil nauuhaw. Dumaan ako sa tapat ng kwarto ni Karina. Nakaawang ang pinto. Sumilip ako. Nakaupo si Karina sa kama, pinapadede si Baby Mucha. Ang liwanag ng lampshade ay tumatama sa katawan niya. Ang tanawing yon, dagdagan pa ng tama ng alak, ay sumunog sa natitira kong katinuan. Lahat ng nararamdaman, lahat ng pagnanasa na tinago ko. Sumabog. Hinintay ko siya sa pinto. Paglabas ni Karina, agad ko siyang niyakap, hinalikan ng madiin. Nanlaban siya, pumiglas, pero saglit lang. Tapos lumambot ang katawan niya,
yumakap ang kamay niya sa lig ko. Alam ko. May nararamdaman pa rin siya sa akin. Nang gabing iyon, tinraidor namin si Kuya Danny sa sarili niyang kama. Mula noon, nabuo ang lihim at madilim nilang relasyon. Tuwing uwi ng probinsya si Danny o aalis, sumasalisi si Gabriel na parang multo sa apartment para pagsaluhan ang bawal na pag-ibig sa sariling hipag. Ang trahedya ay naghihintay lang ng isang mitsa para sumabog, at nangyari ito noong gabing umuwi si Danny nang hindi inaasahan. Nung gabing iyon, magkasama kami. Nakayuko ng malalim si Gabriel, hindi makatingin. Bigla kaming nakarinig ng susi sa pinto. Umuwi si Kuya. Hindi pa kami nakakapagbihis. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at nakita niya ang lahat. Yung tingin niya nung oras na iyon, hinding-hindi ko makakalimutan. Gulat, sakit, na napalitan ng galit na sumabog. Sumugod siya na parang sugatang hayop, binugbog niya ako. Sumigaw siya, walang hiya ka. Kapatid kita. Nagulat ako, puro ilag lang. Pero sobrang lakas ng suntok niya. Nasaktan ako at nag-init din ang ulo ko. Nanlaban ako. Nagbuno kaming dalawa. Sumisigaw si Karina, naghihisterikal, pilit kaming inaawat pero wala siyang nagawa. Sa gitna ng away, tumama ng napakalakas ang ulo ni Kuya Danny sa kanto ng kama. Gumuwang siya tapos bumagsak, nawalan ng malay. Pero nung oras na iyon, wala na ako sa sarili. Hindi ako tumigil. Nakita ko siyang nakahiga doon at patuloy ko siyang inatake hanggang sa hindi na siya gumalaw. Tumahimik ang kwarto. Tanging ang pigil na hikbi ni Gabriel ang naririnig. Inamin na niya ang lahat. Mula sa isang pagkauntog na pwedeng aksidente, ang kawalan niya ng awa matapos nun ang nagpabago nito para maging isang karumal-dumal na pagpatay. Nung natauhan ako sa ginawa ko, nagpanik ako. Napatay ko ang sarili kong kapatid. Si Karina. Si Karina ang nagpakalma sa akin. Sabi niya tumakas na ako agad. Tapos, siya ang nag-ayos ng crime scene. Kumuha siya ng bote ng gin, ibinuhos sa bibig ni Kuya. Nilinis ang kalat. Nagkasala siya dahil pitrotektahan niya ang taong tulad ko. Ilang araw akong nagtago. Pero ang imahe ni Kuya na nakahiga doon, ang imahe ni Karina na ipinatawag ng pulis. Minumulto ako. Hindi ako makatulog. Alam kong hindi ako makakatakas habang buhay. Hindi ko pwedeng hayaan na saluhin ni Karina ang lahat. Kahit papaano. Kapatid ko pa rin si Kuya Danny. Kailangan kong pagbayaran ang ginawa ko. Natapos ang pag-amin ni Gabriel. Ang katotohanan ay nabunyag na ng buo, hubad at masakit. Agad na inilabas ang warrant of arrest para kay Karina Santos sa kasong obstruction of justice at accessory to the crime. Ang pinto ng malamig na selda ay sumara sa likod ng babae na nagsara rin sa isang kabanata ng buhay na puno ng trahedya at pagkakamali. Nang malaman niyang sumuko na si Gabriel, hindi gumaan ang pakiramdam ni Karina. Sa halip, tuluyang gumuho ang mundo niya. Ang huling pader ng kasinungalingan na pilit niyang pinanghahawakan ay winasak ng taong gusto niyang protektahan. Nakaupo siya doon sa malamig na isolation room, nakatulala sa kawalan. Wala nang iyak, wala nang panik. Ang natitira na lang ay ang nakakatakot na kahunglayan. Kaharap ang babaeng pulis, ang parehong pulis na nagbigay sa kanya ng tubig ilang araw na ang nakalipas, nagsimulang magsalita si Karina. Ang mga salita niya ay hindi na testimonya, kundi kumpisal. Isang pagbubuhos ng damdamin na puno ng luha, na bumabalik sa madilim na nakaraan na humubog sa trahedya ng buhay niya. Taong 2020, paos at malayo ang tingin ni Karina. Sa buong Metro Manila. Mag-isa lang ako noon, na stranded sa maliit na kwarto. Malungkot, takot. Tapos dumating si Gabriel sa dating api. Siya lang ang liwanag sa madilim na buhay ko noon. Bata, gwapo, nakakatawa. Na-in love ako. Pag-ibig na baliw at bulag. Kinuwento niya ang 3 buwan ng quarantine. 3 buwan na sila lang ang magkasama. Nagluluto, nanonood ng Netflix, nag-uusap tungkol sa future, bahay, anak. Sa limitadong espasyo na iyon, si Gabriel ang buong mundo niya. Ibinigay niya ang lahat,
katawan at ang inosenteng paniniwala na natagpuan na niya ang huling hantungan na ang madumi niyang nakaraan ay lilinisin ng pag-ibig na ito. Nung nalaman kong buntis ako, umiyak ako sa tuwa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa bitak-bitak na labi ni Karina. Akala ko naawa na ang Diyos sa akin. Magkakapamilya na ako, magkakatatay ang anak ko. Handa na akong maging mabuting asawa, mabuting ina. Pero tapos, dahil lang sa isang text message, nawasak ang lahat. Muling umagos ang luha sa maputla niyang pisngi. Hindi niya ako binigyan ng chance magpaliwanag. Tinawag niya akong maruming babae. Ininsulto niya ako, tinapakan ang pagmamahal ko. At ang pinakamasakit, itinanggi niya ang sarili niyang anak. Umalis siya, pinutol ang lahat. Iniwan akong mag-isa kasama ang batang lumalaki sa tiyan ko at ang pusong durog na durog. Iyon ang pinakamadilim na yugto sa buhay ni Karina. Buntis na walang kamag-anak, walang permanenteng trabaho. Kinailangan niyang mabuhay gamit ang ipon mula sa maruming trabaho noon. Bawat pisong ginagastos niya ay sampal sa sarili, paalala ng nakaraan na gusto na niyang ibaon. Naisip na niyang ipalaglag ang bata, pero hindi niya kaya. Si Beste ang bunga ng pag-ibig niya, kahit na maling pag-ibig, at ang tanging ugnayan na natitira kay Gabriel. Nagbuntis ako ng mag-isa, nanganak ng mag-isa, niyakap ang anak ko sa charity ward ng ospital habang tinitignan ako ng masama ng mga tao. Ubus na ang luha ko, pero para sa anak ko. Kailangan kong maging matatag. Nangako ako na magbabagong buhay. Nag-aral ako maging professional bartender. Nag-apply ako sa isang sci-fi lounge. Gusto kong patunayan kay Gabriel at sa sarili ko na hindi ako babaeng katulad ng iniisip niya. Ang buhay ng mag-ina ay nagpatuloy sa hirap pero payapa. At dumating si Danny, parang tadhana. Si Danny, sa pagbanggit ng pangalan ng yumaong asawa, muling humikbi si Karina. Siya ang pinakamabuting lalaking nakilala ko sa buong buhay ko. Hindi siya kasing gwapo o kasing yaman ni Gabriel. Simple lang siya, mabait. At mainit mag-alaga. Siya ang naghatid sa anak ko pauwi nung araw na yon. Minahal niya si Beste na parang tunay na anak. Hindi nagtanong kahit minsan tungkol sa tatay. Tinanggap niya ang nakaraan ko, minahal at pitrotektahan kami. Kasama si Danny. Doon ko lang nalaman kung ano ang katahimikan. Akala ko nahanap ko na ang happiness. May baby mutya na kami. May condo, may cell shop. Sapat na iyon. Kinalimutan ko na si Gabriel. O at least, akala ko nakalimutan ko na. Ang pagbabalik ni Gabriel ay sumira sa lahat, parang lindol na bumiyak sa payapang lupang tinatayuan niya. Nung araw na bumalik siya at tumayo sa harap ko bilang bayaw. Parang huminto ang puso ko. Lahat ng lumang damdamin, pag-ibig, galit, sakit, lahat bumangon para pahirapan ako. Natakot ako. Takot ako na malaman ni Danny. Takot ako na ang masayang pamilyang binuo ko ng hirap ay mawasak. At sunod-sunod na ang pagkakamali. Nung gabing dumating si Gabriel ng lasing, hindi siya naging matatag para palayasin ito. Pinigilan ko siyang umalis, pag-amin ni Karina ng may pait. Sabi ko sa sarili ko, dahil lang takot akong madisgrasya siya sa daan. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong palusot lang yon. Nung niyakap niya ako, nanlaban ako. Pero lumambot ako. Bakit? Bakit nagawa kong traidurin ang pinakamabait na asawa sa mundo para bumagsak sa piling ng lalaking nagtapon sa akin? Isa yung parusa sa konsensya. Pagnanasa na hindi ko maintindihan. Siguro sa loob-loob ko. Mahal ko pa rin si Gabriel. Naghahangad pa rin ang validation niya. Mali ako. Kasalanang walang kapatawaran. Ang bawal na relasyon ay parang matamis na lason. Bawat sandali na magkasama sila ng patago, nakakaramdam siya ng matinding guilt kay Danny, pero kasabay nito ay isang kakaibang kasiyahan. Hanggang sa mangyari ang trahedya. Nung nahuli kami ni Danny, alam kong tapos na ang lahat. Nung nag-aaway ang magkapatid, iyak lang ako ng iyak. At nung bumagsak si Danny, nablangko ang isip ko. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala si Gabriel ulit. Wala na si Danny. Pero may dalawa pa akong anak. Kailangan ni Beste ang tatay niya, kahit hindi niya alam. Nabulag ako. Pinili kong pagtakpan ang krimen.
Natapos ang kumpisal sa hikbing nakakadurog ng puso. Walang sinisingil kundi ang sarili. Isang buhay na puno ng maling desisyon na nag-ugat sa madilim na nakaraan, patungo sa trahedyang ito. Nakakaawa siya, pero dapat ding sisihin. Tila itinakda ng tadhana na kailangan niyang pagbayaran ang kahinaan niya sa pamamagitan ng pagiging nag-iisang ina habang buhay, sa gitna ng pagsisisi at dusa. 6 na buwan ang lumipas, ang pagdinig sa kasong gumimbal sa publiko ay ginanap sa Quezon City Regional Trial Court. Sa harap ng hukom, si Gabriel Reyes, blanko ang mukha at nakayuko, ay inamin ang kanyang kasalanan. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya, ang kanyang kalupitan, at ang pagtatraidor sa pamilya, ibinaba ng korte ang hatol ayon sa Revised Penal Code ng Pilipinas. Si Gabriel Reyes ay hinatulan ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong, para sa kasong murder. Ito ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang habang buhay na pagkakulong ay ang kabayaran sa pagkitil niya sa buhay ng sarili niyang kapatid. Para kay Karina Santos, itinuring ng korte na seryoso ang kanyang pagtatago sa krimen at pagpapahirap sa investigasyon. Gayunpaman, dahil sa konsiderasyon na wala siyang nakaraang record, tapat na nagbigay ng salaysay sa huli, kailangang buhayin ang 2 maliliit na anak, ang isa ay sumususo pa, at ang katotohanang sumuko ang pangunahing salarin. Nagpakita ng awa ang korte. Si Karina ay hinatulan bilang accessory to the crime na may parusang pagkabilanggo ng 4 na taon, mula sa prison correctional, na maaring isailalim sa probation depende sa magiging pasya ng korte para sa kapakanan ng mga bata. Subalit, ang pinakamabigat na parusa para sa kanya ay hindi ang rehas, kundi ang natitirang bahagi ng buhay niya na dadalhin sa kalungkutan, pagsisisi, at ang bigat ng pagpapalaki sa mga anak ng nag-iisa. Bunga ng sarili niyang pagkakamali at mga pinili sa buhay. Salamat sa pagsubaybay sa kasong ito. Sarado na ang kaso sa mata ng batas. Ngunit ang sugat na iniwan nito sa mga sangkot, lalo na sa 2 batang walang kamuwang-muwang, ay mananatiling pilat magpakailanman. Ang trahedyang ito ay isang matinding babala tungkol sa bunga ng kasinungalingan, pagtataksil, at pagnanasa na hindi mapigilan. Sa pag-ibig at pagsasama, ang katapatan at tiwala ang pinakamatibay na pundasyon.